Dito na tayo sa parto mga boss na ang problema ni customer, hindi na makahatak itong sasakyan niya. At ang isa pang problema ni customer, nagbabawas ng langis dito sa makina niya. At ang nakita ko ngang dahilan ay itong crankshaft oil seal. Kaya nga kung makikita nyo, after ko matanggal yung luma, bago na itong ikinakabit ko mga boss. Sa paglagay ng crankshaft oil seal mga boss, dapat maingat kayo. Kung hindi nyo kayang idiin ang daliri nyo, gaya ko, dapat maingat kayo sa pagpalo. At syempre naman, dapat maganda yung pagkakalapat niyan at higit sa lahat, pantay dapat. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong flywheel niya. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong mga bolt niya na number 19. Ipakapit mo muna yan dito sa mga thread niya at pag okay na, pwede mo na ngayon gamitan yan ng impact wrench mo. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss ha, hindi pa pwedeng maluwag yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ilagay itong lining pati itong pressure plate niya. Tandaan nyo mga boss, yung nakaumbok dito sa clutch lining mo, yan yung nakapasok dito sa pressure plate. Ayan, ganyan mga boss ano. Tsaka mo ngayon sabay na ilalagay yan, itong clutch lining pati itong pressure plate dito sa flywheel. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung mga bolt dyan na number 12. Anim yan mga boss ano, yung bolt na number 12 na ilalagay mo dito sa pressure plate. Ipapakapit mo yan dito sa flywheel niya, itong mga bolt. At ito namang lining, iipitin niya ng pressure plate at ng flywheel. Alam niyo mga boss, pag nagkakabit ako ng lining, hindi ako gumagamit ng panentro. Kung mapapansin nyo dito sa pressure plate, may 3 butas yan sa gilid niya. Diyan ako kumakapa para maisentro ko itong clutch lining. Sa awa at tulong naman ng Diyos mga boss, na ilalagay ko ng maayos yan. At pag okay na, kung makikita nyo, di ba? Naisentro ko na itong clutch lining niya dito sa pressure plate. At ang susunod ko naman gagawin dyan, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na itong mga bolt na number 12 dito sa pressure plate. At habang hinihigpitan ko yung mga bolt na number 12 dito sa pressure plate, chinecheck ko pa rin yung pagkakasentro ng clutch lining kung nagbabago ba or hindi. Para hindi naman masayang yung pagod ko, hindi yung higpit lang ako ng higpit, hindi ganoon. At dapat mga boss, sigurado kayo na pantay-pantay yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa pressure plate. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako ngayon sa transmission. Una, lalagyan ko ng grasa itong main drive niya. Importante na merong grasa yan mga boss dahil dyan mo ilalagay itong release bearing. Pati itong release bearing mga boss, yung loob niyan lagyan mo ng grasa. Tapos itong clip spring ng release bearing, yan mga boss yung inaangat ng daliri ko. Dyan mo ipapasok itong transmission clutch release fork pag naipasok mo itong release bearing sa main drive. At pag nailagay nyo na itong release bearing dito sa clutch fork, itulak-tulak nyo itong clutch fork. Dapat sumasabay ang release bearing. Ibig sabihin nun, okay na siya. At dahil okay na yan mga boss, syempre naman, pwede ko na ngayon iduktong itong transmission dito sa makina. At tumawag ako dyan syempre ng katulong ko. Mabigat ata yan. Pag naiangat niya itong transmission mga boss, isisentro ko naman yung main drive niyan dito sa clutch lining. At pag naisentro ko na yan mga boss, mahalaga na dapat nakaguide itong transmission mo sa lagayan mo ng mga bolt dito sa makina. Na pag okay na, pwede mo nang itulak itong transmission para dumikit na siya dito sa makina tsaka mo yung siya lagyan ng bolt. At dahil nga sa naisampa na namin itong transmission, syempre naman, mag-isa ko na ngayon ilalagay lahat ng mga bolt and nut na tinanggal ko dito sa transmission. Dito naman sa ibabaw ng transmission mga boss, meron lang naman yan 2 bolt na number 17 na ilalagay ka. Tapos sa starter naman, meron naman siyang 2 bolt na number 14 na ilalagay mo rin. I-close up ko mga boss ano para makita nyo itong mga bolt na inilagay ko dito sa transmission. At kung makikita nyo mga boss, ayan yung tinuturo ng daliri ko, ayan yung sa bolt ng starter yan, ayan. Tapos sa may bandang baba niya, ayan pa yung isang bolt na number 14. Sa starter yan mga boss ha. Tapos ito naman sa transmission, ayan yung number 17 at ito naman yung pangalawang number 17 na bolt. At dahil sa naipakapit ko na yung mga bolt dito sa starter mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng box wrench na number 14, hinigpitan ko na yan ng maayos. Ganon din dito mga boss, yung 2 bolt na number 17, inimpak ko na lang yan. Ilalim muna ako, ilagay ko muna itong cross member, pati itong transmission support dito sa likuran, pati yung support dito sa harapan mga boss, isinabay ko na yan. Para pag inangat ko itong front suspension niya or subframe, hindi ako mahihirapan sa paglagay ng mga center bolt dito sa transmission support. At dahil nga sa hinang ko itong front suspension mga boss, ibinalik ko na yung mga bolt na tinanggal ko dyan. Siguraduhin nyo lang na pag binalik nyo itong mga bolt nya dito sa front suspension, dapat mahigpit yan. Balik ako dito sa transmission support mga boss na ilagay ko na yung 3 nut nyan. At kung makikita nyo, pinapinal ko na ngayon yung higpit gamit itong socket wrench na number 17. At yung center bolt dito sa transmission support mga boss, yan yung tinuro ko. Nauna ko lang inilagay yan mga boss nung nakahang pa itong front suspension. At dito naman sa cross member mga boss, kung makikita nyo, nilagyan ko ng number 17 na nut yan. Tsaka ako ngayon siya hihigpitan. Pag okay na, dito naman ako sa harapan ng cross member.
May 2 volt na number 14 ang hinigpitan ko dyan. Tapos dito naman sa transmission support, 2 volt naman yung hinigpitan ko. Idinamay ko na rin itong center bolt dito sa transmission support. Hinigpitan ko na rin yan mga boss. Number 17 naman yung bolt na yun. At dito sa ibabaw ng transmission mga boss, inilagay ko na itong transmission support niya. Tapos yung bolt na number 17. Pakapit mo lang muna yun sa thread niya, wag mo muna siyang hihigpitan para pag inilagay mo na itong transmission support mo dito sa transmission, ikinonect mo na siya at inilagay mo na yung mga bolt niyan. Hindi ka ngayon mahihirapan. Dito sa ibabaw ng transmission support, meron niyang 1 bolt na number 14. Ayan mga boss ano, pero kung makikita nyo, nauna ko nang inilagay yung 2 bolt na number 14. Pero sa ilalim ko doon maghihigpit mga boss. Iilalim ako dyan para makita nyo yung 2 bolt na inilagay ko dito sa transmission support na nakakonect naman dito sa transmission. At kung makikita nyo mga boss, yung 2 volt na number 14, ipinainal ko na yung higpit dyan mga boss gamit itong impact wrench ko. Ganon din dito sa ibabaw ng transmission support mga boss, yung number 14 na bolt dyan, hihigpitan ko na rin yan. Pati itong center bolt ng transmission support mga boss, hinigpitan ko na rin yan. Pati yung transmission gear shifter cable mga boss ha, kailangan maibalik nyo ng maayos yan. At huwag nyo kalimutang ilagay yung clip spring niya para hindi mabunot itong kable. I-close up ko mga boss para makita nyo itong kable na nakalagay itong spring clip niya. Importante yan dito sa kable mga boss na dapat yung pin dito sa kable nakalagay yan. At kung susundan mo yung kable mga boss dito sa likod ng transmission, meron yan 3 volt na number 12. Pag ibinaba mo kasi itong transmission mga boss, kailangan itong kable ihiwalay mo yan. Pwedeng tanggalin mo yung mga bolt dyan o kaya naman alisin mo itong naglalak dito sa kable. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong steering knuckle dito sa shock absorber, yung 2 volt na number 19. Nakita nyo naman, di ba? Inilagay ko na. Pasensya na kayo mga boss, nalobat ako, hindi ko na naipakita sa inyo yung paglagay ko ng CV joint. Pero madali lang naman yun. Pero sa kabilang side, ipapakita ko sa inyo mga boss. O ilagay ko na itong brake caliper niya. Tapos yung 2 volt na number 12, ipakapit mo muna yan sa thread niya bago mo gamitan ng impact wrench mo para siguradong hindi ka makalose thread. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong nut dito sa CV joint mo. Siguraduhin nyo mga boss, pag hinigpitan nyo yan, mahigpit dapat yan, hindi pwedeng maluwag yan. Tsaka mo ilagay yung cutter pin niya para hindi lumuwag itong nut. Lilipat naman ako dito sa kabilang side. Iko-connect ko naman dyan itong velocity joint dito sa transmission. I-shoot ko muna itong dulo ng inner ng velocity joint dito sa loob ng transmission. Tapos babalik ako sa dati kong pwesto para itulak kong bigla itong outer ng velocity joint nang sa ganon yung inner joint niyan pumasok sa loob ng transmission. O di ba mga boss, pasok siya. At dahil sa naipasok ko na itong inner ng velocity joint, dito naman ngayon ako sa outer ng velocity joint. Ipapasok ko na yan dito sa wheel hub bearing niya, tapos ilagay ko na rin yung bolt and nut dito sa shock absorber na nakakonect dito sa steering knuckle. Tsaka ako ngayon yan ipainal na ng higpit gamit itong socket wrench na number 19. Pag okay na, isunod ko nang ilagay dyan itong tie rod niya, tapos yung nut, tapos higpitan ko na yan gamit itong socket wrench na number 17, tapos ilagay ko na itong cutter pin niya na maglalak dito sa nut. At pag okay na, dito naman ako sa nut ng velocity joint, ipapakapit ko na yan dito sa thread niya, tapos gagamit ako ng socket wrench, tsaka ako ngayon siya iimpakin. At yung mga lock niyan mga boss, huwag niyong kalimutang ilagay. At syempre naman mga boss, bago nyo ilagay yung gulong, check upin nyo muna maigi yung mga ginawa nyo. Kung meron bang tornilyo kayo na na-miss, ibig kong sabihin hindi nyo siya masyado nahigpitan o kaya hindi nyo siya nailagay. O pag okay naman, ilagay nyo na itong gulong. Lilipat naman ako dito sa harapan ng makina mga boss. Dahil nga sa ibinaba ko itong transmission, syempre tinanggal ko dyan itong secondary clutch nya. At syempre naman, dahil nailagay mo na itong transmission, kailangan ibalik mo na itong secondary clutch dahil yan yung tutulak dito sa fork ng transmission mo para makapagkambyo ka. 2 volt lang naman ang ilalagay nyo dyan mga boss na number 12. Higpitan nyo lang yan ng maayos para sigurado na hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil nga sa nakaabala sa akin itong distributor assembly mga boss, binunot ko yan. Pag ibinalik nyo yan mga boss, itap dead center nyo lang itong makina nyo. Kung makikita nyo itong gadla dito sa pulley, nakatapat yan sa 0. Pwede na yan mga boss. Ang mahalaga, naka-timing mark yan. At pag sinilip mo yan dito sa camshaft mo mga boss, yung gadla nyan, patayo ang forma niya. Kaya pag inilagay mo itong distributor mo, iposition mo itong rotor dito sa distributor, patayo rin siya. Tsaka mo ngayon itapat sa gatla itong pinakakunya ng distributor mo. Tapos pwede mo na ngayon siyang itulak para maipasok mo na itong distributor mo dito sa camshaft.
At pag okay na, lumapat na itong distributor mo. O pwede mo na ngayon ilagay yung 2 volt na number 12 dito sa distributor mo. Diyan ka kasi mag-a-adjust mga boss. Kaya ang pinaka-the best niyan, every time na magbubunot ka ng distributor, dito sa adjuster niya, lagyan mo siya ng guhit o kaya tanda. Pero ako mga boss, ang diskarte ko dyan, yung volt, nagmamarka yan dito sa adjuster ng distributor mo. Diyan mo lang ibalik itong volt pag hinigpitan mo. At dahil nga sa nahigpitan ko na itong 2 volt na number 12 dito sa distributor, pwede ko na ngayon ilagay itong distributor cap. Meron yan 3 volt na number 8 mga boss. Gamit ka ng socket wrench na number 8. Higpitan mo ng maayos yan. At syempre naman mga boss, hindi ko man naipakita sa inyo yung binunod kong socket wire dito sa distributor. Dapat ibabalik nyo yun. Pati yung vacuum hose na nakalagay dito sa distributor, dapat ibabalik nyo yun. At lahat ng mga binunot yung socket wire dito sa transmission, pag kayo ang nagbaba, lahat yan mga boss, ikumpleto nyo, ibalik nyo lahat ng socket wire nyan, i-connect nyo. At huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo magkakamali dahil magkakaiba sila ng socket wire connection. Dahil sa nagsalit na ako ng gear oil dito sa transmission mga boss, sa 2 litro mga boss na binili ni customer, meron pa akong natirang kaunti. Pag ganyan mga boss na sumusuka na dito sa plug niya o sa butas ng transmission yung gear oil, ibig sabihin yan mga boss, okay na yan, naka-full na yan. Pwede ko na ngayon ilagay itong plug niya tapos higpitan ng maayos. At para sigurado, bago mag-road test, silipin ko muna ulit itong pang-ilalim ni customer. Baka mamaya may maluwag dyan or may kulang na tornilyo. At dahil sa okay naman, sampa na ako niyan. Tapos road test na kami ni customer. Bahala na sigad sa uli. Ang mahalaga bago ako nagsimula, nagpasalamat ako sa kanya na sana'y tulungan niya ako sa paggawa. Dahil siya naman ang may sabi, hindi tayo makagagawa, maliban na lamang samahan niya tayo. Kaya magro-road test na kami ni customer, kaya lang naninibago siya. Ngayon malakas. Gusto agad tumalon eh. Pakit tayo. Kaya? Oo, sakyatin natin susubukan. Malaman natin kung talagang hahatak sa sakyan mo. O, di ba? Oo. Malakas na naman. Konting bitang mo lang nun. Plus lang, ano? Ano? Sobrang lambot. Parang nalalambutan ako. Sumabay sir, bago yung ano eh. Bago yung master, di ba? Oo. Bago pressure plate, puro bago eh. Talagang ganyan kalambot yan. Akit pa uli, isa pa. Hindi, para masubok agad sa packet. Ano? Malakas. Lakas. Oo. Dito lang, road test natin sa mataas eh. After namin masubok sa mga paakyat dito sa building, dito naman kami sa labas ngayon magro-road test. Sabi ko nga kay customer, ihataw niya itong sasakyan eh. Kaya lang natatakot daw siya, baka maiwan yung kaha. Medyo luma na kasi itong sasakyan. At dahil nga okay na ito kay customer, muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Paakyat na ulit kami dito sa building mga boss. Dahil nga sa natutuwa si customer pag umaakyat kami dito sa building, napakagaan daw ng Soft touch ka na lang, ano? Oo. Muli mga boss, maraming salamat ulit sa panonood.